Praise, praise God. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Parang puno yata tayo. Yung parating po, popoy nyo na lang po sa kusina. Tapos bigyan nyo ng juice. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Praise God. J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Sabi mo sa tayo, partner, masaya ako nandito ka. May nagsalita po bang partner? Wala po. Okay. Sige po, sino po first time lang po nakarating sa lugar pong ito? Taas lang po ang kamay ng first time. Welcome, welcome po. Welcome po. Huwag po kayong mag-alala, hindi po namin papalitan ng religion nyo, madami-dami na po religion. Ipapakilala lang po namin si Jesus. Amen. Amen. So let's start na po. Sino po excited? Amen. Ang title po nito ay Righteousness and Holiness. Parang timing yata ang pagka-attend mo. Ito ang preaching. Righteousness and Holiness. Simulan ko po sa statement pong ito. We are called to be right with God and set apart for God. I repeat, we are called to be right with God and set apart for God. Sabi niyo ba, set apart? Okay, Ephesians chapter 4, verse 24. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. I-take note nyo po sa isipan nyo po yung word na truly righteous and holy. So merong righteousan, pero sinabi dyan, truly righteous. Okay? May mga Christians ang nako-confuse sa dalawang salitang ito. Yung title na righteousness and holiness. Ano po bang pinagkaiba nila? Or magkatulad po ba sila? Yung pagiging righteous at pagiging holy. Sino po kaya ang may makakapag-differentiate ng dalawa? Righteous, para naman pong parehas. Holy, parang parehas din po eh. Parang parehas sila, pero sa totoo lang, napakalaki po ng pagkakaiba nilang dalawa. Ang katuwiran at kabanalan, magkaiba. Sila ay closely connected, but they are exactly not the same. Ito pong being righteous at being holy. Kapag sinabing righteousness, righteousness is being made right with God. Okay? Kapag naman sinabing holiness, it is living right for God. Pastor, English, ang hirap intindihin. Huwag kang mag-alala kasi i-discuss ko yan ng napaka-basic para sa'yo. Okay? So, let's pray first. Heavenly Father, we thank you for today. Hayaan mo, Panginoon, na ma-share ko ang word sa iyong mga tao, Lord God, and I declare, buksan mo ang isipan ng bawat isa. Lord, lahat ng sagabal, Panginoon, lahat ng nagbablock, Panginoon, sa message na ito, ay winawalang bisa ko sa pangalan ng Panginoong Yesus at nagdideklara lang po ako ng napakadinig pang unawa sa bawat isa. Hayaan niyo po na magamit niyo po ako as your vessel, Lord God, and I declare, Lord, na lahat ng taong narito, Panginoon, ay makakarinig, makakaunawa, at may apply nila ito sa kanilang buhay. In Jesus' mighty name, Amen. Hindi natin totoong mauunawaan ang holiness if hindi muna natin maiintindihan ang salitang righteousness. So simulan po natin doon sa being righteous. So ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na to, the truth about righteousness and holiness. Number 1, righteousness is received through faith. I repeat, righteousness is received through faith. Ang katuwiran ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng
through Christ rather, sa pamamagitan ni Kristo. Sa iba, ang pagiging matuwid ay paggawa ng kabutihan. Sino may alam nito? Pag ikaw ay nakagawa ng mabuti, ano gang feeling? Ang sarap ng feeling mo. Di ba? Tama ba? Para bang ang ramdam mo ikaw ay matuwid. Pag ikaw ay nakatulong sa matanda, ikaw ay may ginawang something good. Di ba? Yun ang feeling natin. Kaso, hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Kung sa iba ang pagiging matuwid ay paggawa ng kabutihan or paggawa ng maraming mabuting gawa, hindi natin pwedeng sabihin na ako ay righteous dahil mabuti naman akong tao. Kasi nagawa din naman ako ng kabutihan. Hindi pwede. Tandaan, our good works cannot erase our sin. Hindi po mai-erase ng mabuti mong gawa ang iyong kasalanan. Okay? Parang ganito. Halimbawa, medyo nagalit ka sa iyong magulang. Napatas ang boses mo na kaunti lamang. Nung nataasan mo ng boses ang magulang mo, at sasabihin mo, inay, kain na. Sa palagay mo ba yung kabutihan mo ng pag-aalok ng pagkain ay napawi yung pagtataas mo ng boses sa magulang mo? Hindi. Ibig sabihin, andun pa rin yung kasalanan na yon. Na mamaya hindi malimut-limutan na yung iyong ina kasi tinaasan mo siya ng boses. Nakukuha nyo? Hindi mai-erase ng mabuting gawa ang kasalanan ginawa mo. Sa iba, ang pagiging matuwid ay membership ng religion. Pag ikaw ay member nito, ako ay matuwid, ako ay papuntang langit. Sino nakarinig ng ganyan? Pero mali rin po yan, hindi rin po yun. Sa iba ay pag nagsimba, ang ramdam ay matuwid na siya. Kaya minsan sinasabi natin, makasimbat ng makapagbawas-bawas. Tama ba? At pagkagaling mo sa simbahan, luluhod ng kaunti, tatayo, hahanap ng kaunting chicks, at hahawak ng kamay, enjoy, paglabas, galing ako simbahan, ako'y malinis, matuwid. Pero mamaya, tuloy na ulit sa kasalanan. So, ibig sabihin, hindi pa rin yon ang magdidikta kung ikaw ay righteous o hindi. Hindi porkit ikay nagsimba, ang ramdam mo ikay matuwid. Ramdam mo lang yon. Pero iba po ang righteousness na sinasabi ng Bible. Malayo doon. Hindi po iyon. Hindi lang mabawasan. Kundi dapat wala talagang kasalanan. Pastor, walang qualified dito. Wala. Kasi alam ko, itong katabi ko, nagkasala din ito. Itsura pa lang nito, mukhang nagkasala nga. Okay? Sige, makinig ka mabuti. Ang tao ay laging naghahanap ng magagawa para maging matuwid at tanggapin ng Diyos. Pero tingnan natin ang tagpong ito. Mark 10:17. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, si Jesus po ang tinagpo ng lalaki. Siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Wow! What a question! Pero ini-highlight ko po dyan yung term na, ano ang dapat kong gawin? Kung tatanungin nyo si Jesus, malamang-lamang ang sasagutin niya, ang sagot niya ay, wala kang magagawa para ka maging matuwid. Wala. Kasi mamaya alam ko gagawa ka na naman ng kasalanan. So wala kang magagawa para maging matuwid. Nagtatanong ka kung anong dapat gawin, wala kang magagawa. Hindi ka magiging matuwid sa anumang pwede mong maisip gawin. Walang mabuti dahil walang nakasunod sa utos. Walang nakasunod kahit isa. Lahat ay may sablay, lahat ay may sala, walang nakasunod kahit isa. Sino dito, taas ang kamay ng sure na sure ka, wala ka pang kasalanan? Ako pa lang, hanggang ngayon? Ay hindi, may kasalanan din po ako. Lahat tayo, may sala, sumablay, right? So ibig sabihin, walang matuwid dito kahit isa. Romans 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pastor, paano kung magkakaroon ng righteousness? Lahat pala hindi matuwid, wala palang qualified.
So bilang tao, kailangan maunawaan mo na hindi tayo matuwid at wala tayong magagawa para maging matuwid. Wala. Kahit pa sabihin mo mag-perfect attendance ka dito linggo-linggo, hindi ka pa rin magiging matuwid. Kahit pa sabihin mo lahat ng services in-attendan mo na, 1:00 at 6:00, hindi ka pa rin magiging matuwid pag ginawa mo yon. Kasi wala kang magagawa para maging matuwid. Kailangan maunawaan ng lahat ito na walang matuwid kahit isa. Walang righteous. Walang magagawa yung ginagawa po para maging matuwid. Kahit magsimba ka ng magsimba, kahit hindi ka magiging matuwid sa pagsisimba lang. Kahit lumuhod ka dito, simula dito hanggang doon sa baba ng hagdan, hindi ka pa rin magiging matuwid sa gagawin mo. Kahit damihan mo mabuting gawa, hindi pa rin. Wala yang magagawa dahil andun pa din naman ang kasalanan at siguradong walang katuwirang mapapasayo. Hindi kasi nun mai-erase lahat ng kasalanan dahil doon sa mga mabubuti mong gawa o gagawin mo pa. So ang tanong, Pastor, paano tayo magiging matuwid? Sinong gustong malaman? Siyempre lahat, excited na. Kanina pa ako nagse-set up. Ito na. Paano tayo magiging matuwid or magiging righteous? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Para sa ating kapakanan, sa ating lahat, ginawa niyang si Jesus, may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. Ginawa daw niyang kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya, kanino? Kay Jesus, tayo'y maging katuwiran ng Diyos. I repeat, medyo Tagalog na siya pero parang malalim pa rin ang ibig sabihin. Kaya paliwanag natin. Sabi dyan, upang sa Kanya, upang kay Jesus, tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Okay. Another verse, para talagang proven and tested. Romans chapter 3 verse 22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. We are made right with God. Tayo ay titingnang matuwid ng Diyos by placing our faith, ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. I like it, no matter who we are. Kahit pa sabihin mong ikaw na ang pinakamaraming kasalanan sa lugar na ito. Kahit pa ikay gano'ng karumi. Kahit sino ka pa, kahit sino ka man, kahit saan ka man ang galing na lupalop, at kahit gaano ka man kasama, sasabihin ko sa iyo, pag inilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, kaya kanyang maging matuwid. Ito ay tamang katatayuan sa Diyos. Hindi ito tungkol sa atin o sa gagawin natin. Maging sino ka man, no matter who we are, pwede kang maging matuwid, gaano ka man kasama sa palagay mo. Basta you are placing your faith in Jesus Christ. Sige, i-explain ko mabuti. Ano po yung you are placing your faith in Jesus Christ? Kasi sabi dyan, pwede kang maging right to God. Pwede kang maging matuwid kung ilalagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin nito? Nung tinanggap mo si Hesus, or kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus, mamaya, ikaw ay nagkaroon or magkakaroon ng righteousness. Kakaiba ito sa pagkakaalam ng mga tao sa labas. Dahil wala ka pang ginagawa, naging matuwid ka na. Kasi ang tao sa labas, laging maghahanap ng magagawa para maging matuwid. Simula dito hanggang Antipolo, lalakad yan. Kasi ramdam nila pag ginawa nila yun, matuwid. Simula unang Huwebes hanggang ganito, hindi kakain ng ganito. At ang ramdam nila pag ginawa niyo yun ay matuwid. Hello? Wala ka pang ginagawa, naging matuwid ka na kung ilalagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Yun lang. Nagiging matuwid ang isang tao dahil ang katuwiran niya ay ang Panginoong Hesus. Explain pa natin. It is right standing with God. Hindi ka makakaharap sa Diyos kung wala si Hesus sa puso mo. Kung walang pagtanggap kay Jesus,
wala kang katuwiran. Bakit? Kasi si Jesus ang ipinadala ni Father God na anak niya sa lupa para bayaran lahat ng iyong kasalanan. So pagbaba niya sa lupa, binayaran niya yung kasalanan. Ang sabi niya, kung sino man ang mananampalataya sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang. Not religion, not good works ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit pilit na pilit kang iniimbitahan niyang kasama mo. Alam mo kung bakit? Ayaw ka niya sa impyerno. Yang itsura niya pwede yan sa langit. Yan ang dahilan. Gusto niyang maunawaan mo ito na hindi mabuting gawa, hindi relihiyon, o kung ano mang pinaniniwalaan mo magdadala sa langit. Magkakaroon ka ng katuwiran sa paningin ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Panginoong Yesus. Wala nang iba pa. Period. Sige, palapakan mo si Lord. In short, ang dami ko sinasabi. Gusto ko, Pastor, yung ano lang, malinaw. Sige, picture mo na to para mas mabilis. No Christ, no righteousness, then no salvation. Wala dyan? Sige. Mamaya papapicturean ko. I-edit lang. No Christ, no righteousness, then no salvation. Walang pagpunta sa langit. Kapag wala ka kay Kristo, hindi siya ang katuwiran mo, walang righteousness. Walang righteousness na mapapa sa'yo, kahit anong gawin mo. Then, pag walang righteousness, hindi ka tatanggapin sa langit. Kasi tinatanggap lang sa langit, 100% malinis. Pastor, may kasalanan nga po ako. Yun na nga. Pag ikay humarap kay Father God, ang makikita, dahil tinanggap mo si Jesus, hindi ikaw makikita, ang makikita si Jesus na malinis, matuwid. Kaya nga tinanggap mo siya. Kaya pagpunta mo doon, Lord, makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat dito. Pero sasabihin ni Father God, hindi naman ako ikaw tinitignan. Si Jesus na tinanggap mo, andyan, kaya pwede ka dito. Amen? Nagagets mo ba? It is not about you. Sasabihin mo na pagpuwasak mo sa church. Sasabihin ko sa it is not about you. Kahit pa magagayang ka, kahit pa lumuhod ka diyan, hindi yan ang didikta na katuwiran mo. Si Jesus lang. Kung tatanggapin mo si Jesus ng totoo, and then makikita ng Diyos Ama ang katuwiran mo sa pamamagitan ni Jesus. Naiintindihan po ba natin? Napakalinaw niya. Kung hindi malilinaw niya siya, gagawin ko yung 4K o kaya 8K. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Sige, HD na lang. Unawain mo ito, ha? Intindihin mo itong mabuti. Wala nang kapantay ang turong ito. Ito ang turo na sasabihin mo sa iba. Ito talaga yon. Magsabi ako dito ng about prosperity, about healing, about kung ano man preaching, at hindi salvation, at pupunta ka sa impyerno, wala din. Kahit pa ikaw pinang maging mayaman, at hindi ka pupunta ng langit, wala din. Kaya ngayon pa lang nililinaw ko na, kapatid, ang katuwiran mo ay dahil sa Panginoong Jesus, hindi dahil sa iyo. Amen? Sabi mo sa ato yung partner, alam kong makasalanan ka, pero may pag-asa ka dahil sa Panginoong Jesus. Tandaan na, wala nakasunod kahit isa. Magbigay kayo sa akin ng Bible character na nakasunod maliban kay Jesus. David, nagkasala din. Sino pa? Magbigay kayo ng Bible character. Paul, nagkasala din. Peter, nagkasala din. RB, nagkasala din. Dennis, nagkasala din. Gusto niyo po, Jero? Jero, nagkasala din. Sino pang gusto mo yung pangalan? Drop the name. Ano yung Nova, nagkasala din. Pero, dahil tinanggap mo si Jesus, meron kang katuwiran. Amen? Wow! Ito yung good news. Yung lagi sinasabi dyan sa mga nagsasabi sa daan, mga nagsisigaw doon, yun na yun. Ito na yun. Ito yung good news. Ito yung sinasabi nilang mabuting balita. Wala kang gagawin dahil may gumawa ng iba. Si Jesus yon para maging matuwid at para i-accept ka.
sa buhay na walang hanggan. Kaya sabihin mo, welcome home. Akala mo naman dito ka sa mundo nabubuhay talaga. Kapatid, takbo ka ng takbo sa labas. Welcome home. Ang tunay na tahanan ay doon. Kasi dito, may katapusan. Doon, walang hanggan. So, therefore, kung ito'y maiintindihan mo, ito ang iyong isi-share sa iba. Ito ang dahilan kung bakit nung naunawaan mo ito, hindi ka napapayag na hindi mo madala mga kapamilya mo sa Panginoon. Kung alam mong yung mga hindi na kay Jesus ay papuntang impyerno, hindi kakabahan ka na. Paano ang inay? Paano ang tatay? Paano si daddy? Si mommy? Si mom? Si dad? Si sister? Si brother? Naalala ko si Eileen Nung una niya nakakilala sa Panginoon, ang heart niya talaga madalang family niya. At biyaya po ni Lord, andyan na ang buong family niya sa biyaya ni Lord. Amen? Because righteousness comes only through faith in Jesus Christ. O wala na magsasabi dito, ha? Ako'y sobrang bait. Ako'y palangit. Ba? Wala yan. Kahit pa kayo mabait, kayo may kasalanan. Ako'y perfect attendance. Hindi yan magbibigay ng katuwiran sa'yo. Si Jesus lang. Si Jesus lang. That's the only way para maging matuwid. Si Jesus ang katuwiran natin sa Ama. Kaya kapag tinanggap mo siya, hindi na ikaw nakikita ng Ama or ni Father God, kundi si Jesus na nasa puso mo. Salamat sa isang excited. Muli, si Jesus ang iyong katuwiran sa Ama. Okay? Alam mo na ang password. Pag tinanong ka sa langit, kung mangyayari yun, kung mangyayari. Sasanang ka, anong dahilan bakit kita papapasukin dito sa langit? Ano sasagot mo? Sasabihin mo, ako po'y mas mabait kaysa kanya. Hindi ka tatanggapin. Ako po'y masunurin kay pastor doon. Hindi ka pa rin tatanggapin. Ako po'y perfect attendance sa J1 Marikina, hindi ka tatanggapin. Ang sasabihin mo lamang ay, ako po'y naniwala na sapat na ang ginawa ng Panginoong Hesus para maging matuwid ako. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin. Kita nyo na? Si Jesus ang naging offering para sa ating kasalanan. Siya, hindi ikaw. Hindi yung mabuti mong gawa. Ang naging offering, si Jesus Christ alone. So that we could be made right with God through Christ. Yun na, righteousness na. Through Christ. What an incredible exchange. Ano incredible exchange? Jesus took our sin and we received His righteousness. Si Jesus, kinuha niya ang kasalanan natin at tayo ay tumanggap ng katuwiran. Kinuha niya ang kasalanan, ang tinanggap natin ay katuwiran. So, na kanino ang kasalanan? Na kay Jesus na, wala na sa iyo. Kaya kung ikaw ay nagtatampisaw ka sa kasalanan ngayong oras na ito, medyo mabuti ka na, huwag kang mag-alala, lilinisin ka ng Panginoong Jesus. Amen? We were guilty, but Christ took our guilt. We were separated from God dahil sa kasalanan, but Christ made reconciliation possible. Pinagkasundo muli tayo. Hindi natin kayang maging matuwid sa sarili natin. Kaya ang Diyos na ang nag-provide ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesus. Napakatinding biyaya na bigyan niya tayo ng katuwiran kasi wala naman talaga tayong magagawa para magkaroon nito. Thank you, Lord, sa sukdulang biyaya ng katuwiran. Nauunawaan po ba natin ang katuwiran o righteousness? Okay. Sige na. Ito na. Magandang part. Number 2 na. Naunawaan ang una. Holiness is our response to God's grace. Sabi mo sa partner, pag tinamaan ka, magpatama ka talaga. At pag may tama, may pagbabago Pag ilag ng ilag, wala. Eto na. Holiness is our response to God's grace.
Kung ang katuwiran or righteousness ay tinanggap sa pamamagitan ni Kristo, at dahil matuwid ka na, ay tatanggapin ka ng Ama sa langit, praise God, ibig sabihin po ba, Pastor, pwede na akong mabuhay sa paraan na gusto ko habang nabubuhay sa mundong ito? Ay, langit na naman, matuwid na. Baka naman pwede na sa kasino. Baka pwede na sa sabungan. Baka pwede na sa disco. Sabay, woo, party. Pwede na po ba dyan? Ang sagot ay, big no. Sabi mo, no. O, kantahin natin, no way. Dahil ang biyaya ng katuwiran na ibinigay lang ay hindi lisensya para manatili sa pagkakasala. Akala ko ba'y tinanggap mo si Jesus na matuwid? Imagine mo naman, nasa loob mo si Jesus, tapos ikaw, tagay! Ay, wait lang. Parang hindi bagay. Bakit? Ang kasama mo si Jesus, sasabihin mo yung tagay? Hindi bagay. Tama? Hindi bagay. Romans 6:1 verse 2. Ano nga ang ating sasabihin? Diyan ba yan? Romans 6 verse 1 to 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Ang biyaya ng katuwiran ay sumagana? Huwag namang mangyari. Tayo mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa roon? God save us and now He calls us to live differently. Sabihin nyo nga po, to live differently. Sa paanong paraan, Pastor, dapat kaming mabuhay? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Verse 16, for the scriptures say, you must be holy because I am holy. Pastor, ang hirap naman yan. Holiness means being set apart for God. Kung noon pwede yan, dahil tinanggap mo na si Jesus at may katuwiran ka na, ngayon aagwat ka na. Magbibigay ka ng space, hindi na tulad ng dati. Pag sinabing holiness, it means my life belongs to God. My body belongs to God. My words belong to God. My relationships belong to God. My decisions belong to God. My time belongs to God. My future belongs to God. That's holiness. Holiness is not simply about avoiding bad things. Holiness is belonging completely to God. That's holiness. Ang mundo ay nagsasabi na ang kabanalan, tapos na tayo sa katuwiran ha, at may advantage po ang matuwid. Meron pong verse na nagsabing ang panalangin ng matuwid ay sinasagot. Makapangyarihan. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, partner, pag tinanggap mo pala si Jesus, pag nag-pray ka, sasagutin agad. Pastor, meron nga, may verse. Pero next Sunday pa yun, kaya umatin ka uli. Next Sunday. Balik tayo. Ang mundo ay nagsasabi ng kabanalan ay paggawa ng mabuting gawa. Siyempre, matuwid ka na, no? Hindi dahil sa'yo, dahil kay Jesus, matuwid na. So, mamubuhay ka sa mundong ito. Anong gagawin ko, Pastor? Kailangan, mabuhay ka na may kabanalan. Paano ito gagawin? Hindi ito paggawa ng mabubuting gawa lang. Kaya kapag may ginagawa kang mabuti, ano sasabihin ng ibang tao sa'yo? Aba, santo eh. Ano pa sasabihin ng iba sa'yo? Pag good boy ka, ano sabihin sa'yo? Kakantahan ka pa. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord, good boy. Good boy. Kakantahan ka pa, ganyan ang mundo ng pe-persecute, right? Kakanta. Ngunit ang mabuting gawa,
Tao ang nagbibigay ng kahulugan, that's the problem. Kaya hindi pwede maging base ng kabanalan ang mabuting gawa. Kasi tao ang nagbibigay ng kahulugan. Okay. Sino ka magdi-define ng mabuting gawa? Sige nga, i-define nga natin mabuting gawa. Paano masusukat ang degree ng kabutihan? Pasensya na po kayo sa example ko. Gagamitin mo ba yan ng questionnaire? Mga nagtitisis dito? Gagamitin mo ba yan ng Likert scale para ma-define ang good works? Meron ka bang pantest para malaman ang level ng mabuting gawa? Napakahirap matest ng mabuting gawa. Paano kung ang sabi ng iba, ang mabuting gawa ay basta walang naapektuhang iba? Tapos sinasabi ng marami, pakinggan mo itong mabuti. Pag naman ako ay nalalasing, ako naman ay natutulog na. Okay. Pag ako naman ay nalalasing, ako ay natutulog na. Hindi naman ako nagsisisigaw o nakikipag-away. Sa kanya ay mabuti yon. Tama? Mabuti yun sa kanya. Bakit? Wala naman ako naapektuhang iba. Ako may natulog na. Mabuti sa kanya yon. Kasi ang hindi mabuti sa kanya ay kapag nakipag-away dahil siya'y lasing. Siya nag-define ng mabuting gawa. Which is, parang may mali yata. Tama? Pero tandaan, ang ginawa niya ay kasalanan pa din. Kahit ano pang dahilan mo, kahit sabi mong mabuti yon, sa kanya ay mabuti yon, walang nasasaktan o walang naapektuhan. Pero tandaan, ang masamang gawa tulad ng pag-iinom, kung sakali mang walang naapektuhan, ibang tao, ay siguradong Diyos ang apektado dahil alam mong kasalanan yon. Ako na may hanga, hindi nga naapektuhan ng iba, Diyos naman ang inapektuhan mo. Mas pinili mo pa ang Diyos saktan kaysa sa tao. Hello? Sabi ng iba, wala naman po ako naapektuhan. Ganito na ako eh. Ganito ang gusto kong identity. Gagawin ko ang lahat sa katawan kong ito. Akin ito. Basta walang naapektuhan iba. Hindi naman kayo nagastos para sa akin, di ba? Para sa kanya yun ang definition ng mabuting gawa, right? Walang naapektuhan iba. Tama po ba? Pero, sigurado ako, hindi nga naapektuhan ng iba dahil ko lahat ng gumagastos. Pero may isang apektado. Ang Diyos na lumalang sa'yo. Pastor, tama na. Sabi ko nga sa'yo ano mo nga ito nga yun, na-timingan ka ngayong oras na ito. Ikaw ba, kung umatay ko na last week, nung nagbabagyuhan, di iba yung napatama sa'yo. Nagkataon, bumalik ka ngayon. Palapa mo si Lord! Hindi ka nga nakaka-apekto sa iba. Totoo naman nga. Pero apektado ang Diyos sa ginagawa mo. Sa palagay mo mabuting gawa yun sa'yo. Kasi ikaw nag-define. Pero hindi. Sa pananaw ni Lord ay hindi. Kaya mahirap kapag ang standard ng kabanalan ay mabuting gawa na tao nagdi-define or nagbibigay ng kahulugan. If you have right standing with God or right position, you are righteous because of Jesus Christ. Then, kasunod nito ang pamumuhay ng may kabanalan. Bubunga ito ng kabanalan sa isip at sa kilos. Kapatid, makinig ka mabuti. Sabi mo sa tabi mo, partner, wag mo muna akong kausapin. Ako'y nakikinig, sayang ang punta ko. Sayang ang bihis. Sayang ang punta, tapos kinakausap mo ako habang nagpipreach ang poging pastor. Siya na ako may hawak ng microphone. Okay, kapatid, hindi kabanalan ng pagmumura. In mannerism ko na po, hindi kabanalan. Hindi bagay sa'yo may Kristo sa puso, tapos nagmumura. Hindi kabanalan yan. Kahit nasa tamang posisyon ka sa palagay mong gawin yon dahil ikaw ang agrabyado. May nag-cut sa'yo. Hindi yung kabanalan, kapatid. Hindi kabanalan ang pagsagot sa magulang kahit sa palagay may tama ka. Mali naman po yung aking ina. Mali naman po yung tatay ko. Mas mali ka. Kasi sumagot ka. Sabi ni Lord, galang mo, magulang mo. Hindi kabanalan yon. Grabe, pagkatapos nito, talagang lahat tayo ay parang mga lilipad na.
Hindi ka banala ng hindi pagsunod kahit sa palagay mo ay mas tama yung gagawin mo. Ano pa? Eto na, sa mga, sabi, yung mga, parang naman yung mga bago yung medyo tinatamaan na. Yung mga luma naman, patamaan natin. Sabi mo, sa medyo matatagal nito, partner, ikaw naman, humanda ka. Hindi nakakadagdag ng kabanalan ang pagsasabi sa kapwa Christian na kamalian nila. Tapos na po ang preaching. Di ba? Ano pa? At kahit di mo naman sabihin, alam mo bang alam na nila yon? Totoo yan. Hindi na ako magtataka kung bakit may nagbabackslide. Dahil sa sila'y nagkasala, ay nasa isip na nila ang kanilang itinuturing na dapat nakapamilya sa loob ng simbahan, na una dapat na nagmamahal sa kanila ay siyang unang nanguhusga pa. Eh kasi nga, nagkasala sila. Yung mga mata ng mga Kristiyano, nabuntis ka? Ang bata mo pa. Worship leader? Kita mo na? Kabanalan ba yun? Hello, Christian. Kabanalan ba yun? Sabi ko sa inyo, tama na eh. Pwede ba? Wala niya sa JA1? Biyaya ng Diyos, nasa sitwasyon ka na hindi expose sa mga kasalanan ginawa mo, pero ang kanila ay nangyaring na-expose. Na itago mo lang yun sa'yo, yung iba ay nailabas. At kung dumating sa point na may nagkamali, nagkasala, hindi tayo ang unang babato, pero tayo ang unang yayakap. Pastor, ang binato ko na may tinapay lang. Binato mo pa din. Baguhin na natin ang sistema ng Christian today. The persecutor of today's generation. Sino? Kapwa Kristiyano. Makikilagay sa reels. Kahit mabash, okay lang. Kapwa Kristiyano ang modern persecutor of today's generation. Sila naglalaman-laman sa comment section. Sila nagmamalian sa isa't isa. Bible verse versus Bible verse. Pwede ba? Kabanalan ba yan? Hindi ganyan si Jesus. Magkaroon ng kabanalan sa kilos. Ito ang tunay na kabanalan. Kilos na katulad ng kay Jesus. Ang ahanghang ng mga salita mo, Pastor. Gusto ko ngayon. Na-inspire ako sa pinuntahan namin sa Tondo. Na-inspire ako. Kay Tita, na-inspire ako kay Tita. Meron po kasi, by God's grace po, ipag-pray nyo po at magsisimula na po. Wala po akong sinasabi. Hindi pa tapos. Huwag kayo, hindi ka banalan yan, hindi ka banalan. Hindi pinapatapos ang iba sa pagsasalita. Biyaya po ni Lord, magsisimula na po ang ating JA1 Tondo, Manila. At sabi ni Tita po doon, lahat daw po na nakikita niya, ikaw, impyerno ka pag hindi mo talaga Grabe talaga ang ni Tita. Napaka-passionate ni Tita. Sa biyaya po ni Lord, meron na po tayong lugar doon at ipinagamit ng libre. Nag-meet lang po kami for the first time sa kasalan pa. Talaga iba yung mga kasalan sa mga Bible, no? Mga kwento sa Bible. Nakaupo lang akong ganyan, no? Nakaupo siya. Pastor po pala kayo. Mukha lang pong artista. Hindi ko mo sinabi yun. Nagbibiro lang, pinapatawa lang. Sabi niya, nagkwento siya, ang tagal niyang kwento. Tagal, ang dami niyang doon kwento. Sige po, okay, nakikinig lang ako, malaki ang tenga, sige. Tapos bigla niya sinabi, Pastor, meron po kaming lugar doon, second floor, third floor, mamili na kayo, ipapagamit ko ng libre. Sabi ko sa partner, kinabahan ka ba? Baka ikaw nang padalas Tondo. Okay, nasa na ba tayo? Ito ang tunay na kabanalan. Kilos na katulad ng kay Jesus. Kung sa panahon ito,
at may nag-post na Christian at may mali, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Makikibash kaya siya? Makikicomment kaya si Jesus sa panahong ito? At sasabihin niya, that's wrong. Yun ba ang gagawin niya? Parang hindi yata. Kung si Jesus ang nasa sitwasyon na ito, laging itanong, ano kayang gagawin niya? Then, yun din ang gagawin mo. Lagi mo itanong, manghuhusga ba? Mangungurek ba? Sasama ba sa mga away? Gaganti ba? Hindi yan ang kilos ni Jesus. Huwag nga tayong tumayo sa posisyon ng pagiging self-righteous or mukhang ikaw ay banal-banalan. Yung feeling na siya ay matuwid, siya ay nakasunod, siya ay banal, pwede ba? Nakakatakot ang posisyon na yan. Yan ba talagang gusto mo? Baka sa bandang huli, ikaw naman ang husgahan. Walang matuwid, walang nakasunod kahit isa. Dahil kung ikaw ay makasalanan din, dapat maging mapagbiyaya ka din sa iyong kapwa. Yang self-righteous, sila yung napakatinding magdiin sa may kasalanan. Mga Pariseo at mga Eskriba ang tawag ng Bible dyan. Pero hindi ganyan si Jesus. Tularin natin si Jesus kung paano siya nag-handle o hinandle ang babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya. Ang babaeng makasalanan. Sinabi ng mga Pariseo at Eskriba kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pangalo niya. Ipinag-utos sa batas ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Anong masasabi mo dito? Kung kayo nasa sitwasyon, anong gagawin nyo? Grabe si Jesus. John 8:9-11. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis. Ano sagot ni Jesus? Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. O may kasalanan ako, may dala ko may kasalanan. Ang walang kasalanan ang unang bumato. Go! At walang bumato. Walang bumato. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis. Simula sa mga matatanda. Grabe naman talaga. Kung sino yung mga matatanda. Kung sino yung matured. Sila pa naman. Hindi ba pwede yung matatanda ang may malaking pangunawa? Sabi mo sa katabi mo, matanda ka na ba? Spiritually. Matanda ka na ba spiritually? Gano'n ka na katagal na Christian? Hindi ba dapat ikaw yung mas malaking pangunawa? Nagkasala nga yun eh. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa'yo? Sabi ni Jesus, babae, nasaan sila? Wala na bang isang humatol sa'yo? Verse 11, at sinabi niya, Walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Hindi hinatulan ni Jesus ang babae na nagkasala. Hindi niya idiniin ang kasalanan nito. Sa halip, pinili ni Jesus ang tunay na kilos ng may kabanalan. Ito ang tunay na kilos ng may kabanalan. Alam mo, naging issue po ang verse na ito. Sa side naman na nagkasala. Okay, ilipat natin ano. Doon naman tayo sa nagkasala mismo. Okay, makinig ka mabuti, ikaw na naman to. Sa side na nagkasala, sinasabi naman nagkasala, ang Diyos nga, hindi nga ako hinatulan, ikaw pa kaya? Yan ang pagkakaunawa nila sa verse na yan, hindi rin kita hinahatulan. At sabi ng mga makasalanan, si Jesus na hindi ako hinahatulan, ganito ako, magpapalato ako simula dito hanggang doon. Huwag mo ako hatulan, ang Diyos hindi naghatol. Sino nakarinig na yan? Yan ang sinasabi ng nagkasala. Gagawin ko ang gusto ko at wala kang pakialam. Buhay ko ito. Ako masusunod. Gagawin ko lahat ng nais ko. Alam mo ang sagot na ito? Ito ay pagpapakita na hindi kabanalan at walang kabanalan. Nagkamali sila ng unawa sa verse. Sabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Tama ang pakinig mo. Pero may kasunod pa. Hindi mo tinuloy. Ganun lang. Sabi ni Jesus, humayo ka na. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala.
Anong ibig sabihin, pastor, niyan? Hinatulan siya ni Jesus. Alin ang hinatulan, pastor? Hindi niya hinatulan ang babaeng nagkasala, kundi ang kasalanan mismo na ginawa niya. Sinabi ni Jesus, huwag ka nang magkasala. Anong ibig sabihin? Kasalanan yon. Kaya nga, huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, ang ginawa ng babae ay kasalanan. Kaya nga, huwag ka nang magkasala, huwag ka nang umulit. Pero, puntahan natin yung punto na alin at ano ang idiniin niya. Ang sinabi niya dyan, hindi rin kita hinahatulan. Ito yung pagpapakita ng pag-ibig. Hindi kita i-judge. Hindi kita i-judge kahit sino ka. Walang judgment. Hindi kita i-judge. Kahit ganyan ka. Hindi. Pero, yung kasalanan mong ginawa, mali yon. Yung kasalanan na yan, mali yan. Hindi tama yan. Anong ibig sabihin? Hindi ang idinidiin ay ang sinner. Ang idinidiin ay ang sin na ginawa. Kaya kung naunawaan mo ito, pipiliin mong maging banal. Piliin ang tamang kilos na katulad ng kay Jesus. Kung totoo ang pagtanggap mo sa biyaya ng katuwiran, dapat ito ay magdadala sa iyo sa kabanalan. At ang kabanalan ay kilos ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Mali yan. Huwag i-stop mo yan. Humayo ka na. Huwag mo nang ulitin. Sino dito ang may kasalanan? Sinasabi ni Jesus, kasalanan yan, pero huwag mo na ulitin ha. Huwag mo na ulitin. Nagigets niyo po ba? Yes. Nung ikaw ay naging righteous, kailangan mo mabuhay ng may kabanalan. Number 3. Ari po yung 1 to 8. Part 2 na next Sunday. Hanggang number 3 na lang tayo. Number 3. Holiness requires separation from sin. Paghiwalay na. Sino dito magaling sa iwanan? Wala yatang expert dito sa ganyan. Yung iwanan, ang gusto niyo lagi, huwag iiwan no? Pero sa pagkasalanan, pagalingan tayo dito. Okay, holiness requires separation from sin. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Everything that contaminates your body and your spirit, holiness requires us to make choices. Pagpili. May mga bagay na kailangan ng alisin sa ating buhay. Oh, partner. Magsulat ka. Para di mo malimutan na sinabi ni pastor. Anong minutes yan sa video? 48 minutes, balikan nyo sa YouTube. 48 minutes sa YouTube. Okay, makinig mabuti. May mga bagay na kailangan ng alisin sa ating buhay. Kung may bisyo, kasalanan yon, alisin na. Alak, alisin na. Sigarilyo, alisin na. Ang vape po, pastor, damor na hindi mo na kayang itigil mo na. Pag nanakaw, alisin na. Pangungupit, gano'n na rin yon. Sugal, alisin na. Pagtaya-taya kung saan-saan, alisin na. Kala ko ba umaasa sa Panginoon? Ba't umaasa ka din dyan? Ibang babae, maliban sa asawa mo, tanggalin na yan. Maling pagkatao, alisin na. At etc. May mga relasyon na kailangan ng putulin kung inaakay kang magkasala. Jowang ang hangarin ay hindi altar, kundi motel, alisin na. Kaibigan na tinuturuan kang magkakabisyo, alisin na. Katrabaho na inaaya ka sa maling gawa, alisin na. Kapamilya na inaakay ka sa maling paniniwala, ilaban mo ang tama. Huwag mong aalisin. Ilaban mo ang tama at mamaya malalaman nila kung ano ang totoo. May mga nakaugalian ng gawain na kailangan ng nating itigil. Pagsamba sa hindi tunay na Diyos, tradisyon, kaugalian na hindi naman biblikal, etc. Sa totoo lang, matatalino naman kayong lahat. I-check kung biblikal. Kung hindi, ba't gagawin?
Hello? You are so intelligent enough para magbasa. Magbasa ka para malaman mo ang katotohanan because the truth will set you free. Amen. Sige, palapakan mo si Lord. Tuloy tayo, marami to. May mga salita na hindi na dapat pang sabihin. Wala nang mura. Wala nang rude na sagot. Magaspang na salita. Magjo-joke sana ako, wag na. Salitang laging galit. Hindi yan kabanalan. Salitang walang kabaitan. Hindi yan kabanalan. Hindi mapagbiyaya. Hindi yan kabanalan. May mga lugar na hindi na dapat pinupuntahan. Gusto ko maging banal. O, ba't nandiyan ka? Saan? Sa peryahan. Aba naman. Ano gusto mo dyan? Ipanalangin mo lahat ay manalo? May mga lugar na hindi na dapat puntahan kung gusto mo ng kabanalan. Bar. Pwede sa bar ko, pero wag sa bar. Casino. Disco. Etc. At may mga ugali na kailangan ng ipabago sa Diyos dahil hindi na tama. Kayabangan. Selos. Hindi na ako magtatagal dito. Tuloy na tayo, di ba? Pagiging sakim. Ganid. Pagganti. Mamuhay sa kabanalan, kapatid. Holiness sometimes means saying no. No to what? No to temptation. No to bitterness. No to sexual immorality. Oh, diretsuhin ko na para wala tayong mga filter. Ano agad? Malinaw agad HD. Sa mga hindi kasal, magpakasal na kayo. Sa magjowa, kung gustong may gawin na ginagawa lang ng mag-asawa, ay magpakasal na kayo. Tatapusin ko na bang preaching na ito? No to dishonesty, no to pride, no to unforgiveness, no to compromise. Bakit? Because we have already said yes to Jesus. Sinabi ko kanina, holiness requires separation from sin. Para naman sa mga kailangan ng meat, hindi gatas. Para sa mga matured Christian, narito. Holiness requires separation from sin. Nililinaw ko, separation from sin, not separation from others. Nung naging Christian, iniwan na lahat eh. Paano mo madadala sa Panginoon yan? Maraming na-misinterpret yung separation from sin, ang ginawa separation from others. Inihiwalay lang ang sarili nila sa iba. Hindi na marunong ang Kristiyano na in love kay Lord na makipag-communicate sa mga hindi Kristiyano. Lahat ng ginawa nila ay naging weird sa paningin ng iba. Weird. Sa totoo lang. Even the words ay weird sa paningin ng iba. Sineperate ang sarili. At lahat ng gagawin ng iba hindi nakabanalan, yung kanya lang. Tapatan. Totoo yan. Old mindset. Christian church culture. Lahat ng ginagawa nila ay parang weird sa paningin ng iba, pero kabanalan sa paningin nila. True or not? True. Masyadong napapokus sa pagpapalalim nila, sa kabanalan nila, gayong napabayaan na ang dahilan kung bakit nabubuhay sa mundo at kung bakit dumating si Kristo. Ano yon? Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Not to dig and. Lumubog ka na. Sa sobrang lalim, hindi ka na maabot, ma-reach ng iba. Paano naman sila? Bumabas ang Panginoong Jesus to seek and to save the lost para magkaroon din ng katuwiran ng iba, hindi lang ikaw. Hello? Kung puro ikaw na lang ang gusto mong may katuwiran at kabanalan, ang bait mo naman sana.
Pastor, hindi naman po ganon. Nag-share naman po kami. Ipinapalam po namin ang good news. And that's good. But your process is wrong. Yung proseso mali. Ini-insist natin sa kanila na mas higit ang physical appearance na kabanalan, gayong ang kabanalan na nagsisimula sa loob. Ito ang ginagawa ng iba. Believe, belong, become. Believe, saka magiging belong, saka magiging become like Christ. Okay, explain ko. Anong una? Believe. Pinipilit natin silang maniwala. Pinipilit natin silang baguhin. Pinipilit natin gawin kung anong ginagawa natin sa loob ng church. Pinipilit natin ang iba na maniwala sa pinaniniwalaan mo at kapag umayo na, tsaka pa lang sila magiging belong. O pwede ka na, mukhang banal ka na, pwede ka sumama sa amin. Parang i-design ng church para sa mga Kristiyano sa loob. Kawawa naman yung iba. Pinag-adjust ang iba sa banal-banalang pistal ng Kristiyano. Nag-share sa maling panahon at pagkakataon. Wala sa tamang posisyon na gawin yon. Masakit magsalita na para bang sila lang ang palangit. Saklap. Yes, totoo. Nauunawaan mo ang kaligtasan, pero I pray unawain din ang iba na hindi sila katulad mo na mabilis maintindihan yon. Umunawa ka din na may iba na hindi mo katulad na mabilis itong maintindihan. May iba 3 taon nang umaatin, hindi pa rin gets. Totoo yan. Kaya sa halip na believe, belong, become, baka pwedeng belong muna bago mag-believe, bago mag-become. I-belong mo muna dito ka, friends. Kapit tayo. Madaling nang turuan ng isang taong nagpakitaan mo ng pag-ibig, kahit i-correct mo ng i-correct, okay lang, bakit alam niyang mahal mo siya. Eh, simulan mong i-correct ng i-correct yan, mamaya paalis na yan. Sa bahay nga, kinorek na ako, nakinorek dito pa naman sa church na ito. Passionate ako dito. Kasi galing ako sa lumang church na nasa transition noon. Nasaan ako? Huwag muna nating ipilit ang paniniwala natin. Huwag muna natin agad-agad baguhin. Kapapasok pa lang. Sabi mo yan, hindi pwede yan suot na yan. Aba, gusto agad baguhin eh. Kapapasok pa lang. Gusto agad mag-believe, hindi pa bilong. Kaya mamaya bago mag-bilong, nakaalis na. Kasi pinilit mong mag-believe. Trabaho ang pagbabago ng banal na spirito. Holy Spirit ka ba? Si Holy Spirit ang magbabago. Hello! Marami ditong Christian galing sa iba't ibang church. Marami dito. Kaya nililinaw ko po ito. Hindi mo trabaho, Kristiyano, magbago ng tao. Ang trabaho natin, mahalin sila. Love God with all your heart and love others as you love yourself. Tanggapin sila at ipakilala si Jesus sa tamang panahon. Kapag naging tamang tao na tayo na magsabi sa kanila. At nasa tamang tayo na tayo na magpaintindi sa kanila. Ako na may hanga, mas marami pang iyong puna kaysa libre. Napakain mo na kasi Jollibee? Di pa naman Mga 10 Jollibee, pwede ng isang koreksyon. Separate yourself sa sin, pero hindi sa sinners. Huwag sa sinners. Kailangan nilang marinig ang good news galing sa mga Christian na katulad mo. Kung ilalayo mo ang sarili mo sa sinners, sino ang aabot sa kanila? At kung tunay mong mahal ang Diyos, baka nakakalimutan mo ang pangalawang utos, love your neighbor as yourself. Baka nag-focus ka sa unang utos at nagpakalalim ka na nga lang doon. Mahal mo pa talaga ang Diyos? Kasi hindi nakita ng ibang tao sa iyo. Kaya pa ba? Parang medyo may number 4 pa pero parang gusto ko. Okay lang? Extend ako ng konti ha. Sabi mo, partner,
extend daw si pastor. Next time, 30 minutes tapos na ako. Sige, number 4 na. Tutuloy ko na, number 4. Para solid yung turo. 4. Holiness is not just outward appearance. Ito ay importante. May tao na mukhang relihiyoso sa labas, pero malayo ang puso sa Diyos. Sa Bible, napakaraming kinumpronta ni Jesus dahil mukhang righteous-righteousan, pero mali naman ang tayo ng puso. Banal-banalan sa panlabas, pero may problema sa panloob. Therefore, holiness is not simply wearing the right clothes, saying the right words, attending church, raising your hands during worship, carrying a Bible, and doing religious activities. Those things can be good, yes. But true holiness begins in the heart. Kahit pa mapabago mo ang appearance niyan, pero ang puso hindi pa okay, babalik din yan sa dati. Babalik din yan sa dati. Bakit? Hindi pa naman totoong Kristiyano sa puso. At saka, umalis na tayo sa old mindset ng Kristiyano. Hindi mo masusukat ang kabanalan sa kasuotan. Sample. Huwag mong sabihin na mas banal ang naka-t-shirt kaysa naka-sando. Naka-polo kaysa naka-t-shirt. Naka-long sleeve kaysa naka-polo. Naka-Americana kaysa naka-long sleeve. O naka-limang patong. Naka-pantalon sa naka-short. Old mindset ng Christian po yan na naipasa ng iba't ibang preacher. Hindi ko alam kung saan kinuha. Ang kabanalan ay nagsisimula sa puso. Don't get me wrong ha. Yes, may tamang dress sa tamang okasyon. Tama yon. Pero wag naman tayong dumating sa punto na nanghusga na naman tayo dahil sa kasuotan nila. Nagmahal si Jesus, hindi nanghusga. Hindi kabanalan. Tanggalin ang mindset na mas banal ang nakaputi sa nakaitim. Hello? Nakaputi, banal. Ay, nakaitim. Saan ka? Hindi tayo ang Diyos para manghusga. Tayo ay tao na nakailang ulit din at napakadaming beses din pinalampas ni Lord ang ating pagkakamali. Huwag nating ma-misinterpret na mas banal ang may hawak ng Bible sa wala. Huwag nating ma-misinterpret ang nagtataas ng kamay sa hindi nagtataas ng kamay. Yes, magandang may hawak na Bible, may Bible, pero mas okay kung binabasa siya sa puso ito. Yes, maganda nagtataas ng kamay habang nag-worship, pero mas okay kung ginagawa ito nang hindi nakikigaya sa iba. O, ang masakit, baka ginagawa na nga lang kasi napagsabihan ng iba. Tatas na nga. Sige, masusuot na nga ang Baka ginagawa na nga lang kasi napagsabihan ng iba. Ginawa lang pero hindi naman talaga gusto ang ginagawa niya. Nagkataon lang na may puna ng puna, kaya napilitan na lang. Ang ganda ng pagmasdan, sa totoo lang, ng isang bagong Kristiyano na ginagawa ang isang bagay dahil kusa niya itong ginagawa kasi siya ay nagsisimulang magmahal sa Diyos. Sa ating lahat, katulad ko na matatagal ng Kristiyano, pinipreach ko dito sa sarili ko. Para sa matatagal ng Kristiyano na katulad ko, huwag tayong magmadali, huwag mainip, darating din sila doon. Ang asikasuhin mo ay ang paglalapit sa kanila sa Diyos. Hindi kung ano-ano. Again, nagiging mukhang pariseyo at iskriba tayo sa halip na kamukha ni Jesus. Christian, kung ako ang tatanungin, bigyan natin ng allowance ang bawat isa kasi binigyan din tayo ng napakalaking allowance ng Diyos.
Colossians 3:13, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. God doesn't only want to change our appearance. God wants to change our hearts. In conclusion, meron pa po itong 5, 6, 7. Pero next Sunday na. Kung gusto nyo makuha ang part 2. In conclusion, tapusin ko po ito sa isang illustration. Isa pong illustration na parang may konting kwento. Imagine na may isang pulubi. Sino po nakakita na ng isang pulubi? 2 pulubi. Meron na. Okay, isang pulubi. Salamat sa tumatawa. Nakukuha yung mga joke ko. Okay. Meron pong isang pulubi na naimbitahan sa isang napakaganda at napakalinis na bahay. Wow! Yung may-ari ng bahay ay pinaliguan siya at binigyan ng malinis na kasuotan bago papasukin. Niliguan yung pulubi, tapos nilagyan ng damit. Alam mo ang nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng righteousness. Nilinis, pinaliguan, binigyan ng malinis na damit. Hindi dahil sa kanya kasi pulubi siya, kundi dahil sa may-ari na nilinis siya. Ang may-ari, walang iba kundi si Jesus. Nilinis ang pulubi. Pinaliguan, binigyan ng maayos na kasuotan. So meron na siyang righteousness, meron siyang katuwiran. Naging malinis siya dahil may nagbigay sa kanya ng malinis na kasuotan. Naging matuwid ka dahil binigyan ka ng katuwiran ni Jesus. Hindi tungkol sa iyo o sa ginawa mo, kundi ibinigay lang sa iyo. That is righteousness. Dahil malinis ng pulubi, inalaw siyang makapasok sa bahay. Habang nasa loob ng napakagandang bahay at napakalinis na bahay, yung pulubi, ayaw niya na madudumihan ng anuman sa loob. Ayaw niya. Kaya medyo nag-iingat siya. Hindi na siya kumikilos na pulubi nung nasa loob, kundi kumikilos na importanteng bisita. And that is holiness. Kung nilinis ka na at nasa loob ka ng malinis na bahay, hindi ka naaaktong katulad ng dati parang pulubi. Aakto ka ngayong bisita. Kaya ang holiness makikita kung alam mo kung nasaan ka. Ikaw ay na kay Jesus na. At kung ikaw pa'y kumikilos na pulubi, kapatid, nilinis ka na ng Diyos. Dahil siya itinanggap ng may-ari, nabuhay na siya ng kakaiba kaysa dati. Pinili niyang kumilos na tama dahil may tumanggap sa kanya kahit sino pa siya. I am passionate about it, na i-preach about kabanalan, because kilala ko ang sarili ko. Kilala ko ang sarili ko. And I am happy for those Christians na ginamit ni Lord na tumanggap sa akin kahit ako'y marumi. Hindi nangusga, hindi ako pinilit baguhin sa kung sino ako. Dahil kusa kong ginawa ang lahat habang nakakaranas ako ng pag-ibig sa kanila. And I am very happy sa mga Kristiyanong bukas ang isip, bukas ang puso, sa mga taong hindi pa kilala ang Diyos. Thank you sa kanilang buhay sa pagtanggap ng totoo sa isang tulad ko. Kaya pagpasok nyo sa church na ito, kung mapapansin nyo man na walang pumipilit bumago sa'yo kasi naniniwala akong Diyos ang babago sa'yo. And right now, if you want na maging matuwid at may kabanalan sa harapan ng Panginoon,
lalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos sa oras na to. Sasambahin mo siya ng totoo. Walang pilitan. Pusa. Yung gusto mo lang. You're giving all to God right now. Na sinasabi mo, Panginoon, kailangan kita, Lord. Kailangan kita. Ako'y isang pulubi. Ako'y marumi, Lord. Linisin mo ako. Panginoong Yesus, tinatanggap kita ng totoo. Hindi na lang sa salita, kundi buong puso kitang tinatanggap upang maging malinis ako. And right now, humanda ka, close your eyes. Matinding presensya ng Diyos. Matinding presence ni Lord. Ito na ang matagal mo nang hinahanap. Ito na siya. Lapit sa Panginoon. Let the people sing! Let the people sing! Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, itataas! Hari
Lord, mangusap ka sa bawat isa, Lord. Kung meron man kaming dapat ayusin sa amin, kung meron kaming dapat baguhin, Lord God, ipakita mo to sa amin. Banal na Espiritu, turuan mo kami araw-araw para makalakad kami sa kabanalan. And I declare, Lord God, kung merong mga mindset na kailangan baguhin at ayusin, Lord God, willing kaming magpaturo, Panginoon. Willing kaming magbago, Lord God. And right now, I declare, Lord, kung anong mission mo sa lupa, yun ang gawin namin to save and to seek the lost. Lord, abutin namin ang mga taong hindi nakakilala sa iyo, mga taong wala pang katuwiran, Lord God. And Father God, I declare, lahat ng taong naririto ay magkakaroon ng mas matitinding relasyon sa iyo in Jesus' mighty name. And Father God, sa mga kasama namin dito na first time lang nakarating, Lord God, alam ko, Panginoon, na ipinaramdam mo matinding pag-ibig mo sa kanila. In Jesus' mighty name. And Father God, Lord, ikaw ang mataas sa lugar na to at ikaw lamang. Walang karapat-dapat kundi ikaw lamang, Panginoon, ang mataas sa lugar na to. This we pray in Jesus' mighty name. Amen.